Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Hindi nasasayang ang ginastos ng ating gobyerno sa mga frigate, yung mga barko natin na bago ng Philippine Navy, state of the art. Kasi successful na naitaboy nito ang Chinese Navy na barko. Dalawa ito na Chinese Navy ng mga Chikwa na nariyan sa Scarborough Shoal at naitaboy na matagumpay ng ating BRP Emilio Jacinto. Napakatapang ng mga crew ng ating barko dahil dalawa kontra isa lamang. Well, narito ang buong kwento portisi sa atin ng PTV4 atin panuurin. Dina ng Armed Forces of the Philippines ang delikadong pagmaniobra at pagbuntot ng mga barkong pandigma ng China sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Niradyohan ng crew ng BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy ang isang barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na may bow number 573 dahil sa isinagawa nitong delikadong pagmaniobra. Isa pang barkong pandigma ng China na may bow number 554 ang malapitan namang bumuntot sa BRP Emilio Jacinto. Ito ang nangyayari habang tinataboy ng ating Emilio Jacinto ang isang barko na nauna palabas ng Scarborough Shoal ay mayroon namang bumubuntot. Ito yung 554, ito yung nasa litrato. Pero dito natin nakikita na mga duwag talaga ang inchik. Dalawa sila pero bumigay sila, lumabas sila ng Scarborough Shoal. At ito nga, matagumpay na naitaboy. Nagalit ang China kahit si Xi Jinping ay nagbigay ng reaksyon na puwersahan ang ginawa ng ating Philippine Navy sa pagtaboy sa kanilang mga barko. Kaya natakot sila kasi sinabi nila puwersahan Pero ang ating AFP ay pumalag din dahil sa ang ating Philippine Navy ay nagbigay din ng statement na harassment ang ginawa kasi dalawang barko, di ba? Pinagitnaan yung ating Emilio Jacinto. Pero bago kasi ito na pandigmang barko, bagong acquired yan ng Philippine Navy at state of the art yan, pwedeng makipagbakbakan yan. Kaya dito natin nakikita kung hanggang saan lang ang tapang ng China. Kung sa kanila talaga yung Scarborough Shoal, dapat hindi sila bumigay, di ba? Bakit lumabas sila? At kumaripas ng takbo na bahagbuntot, kung aso pa, ay bahagbuntot na aso. Mga duwag, hanggang ano lang yan hanggang purma-purma lang. Ngayon nakikita nila na matapang na ang Philippine Navy, lalo na nandito nakaistasyon lang ang mga kasundaluhan ng Amerika. Nandyan lang, naka-standby lang yan. At kapag may puputok diyan na isang barko na galing sa mga Chikwa, ay siguradong nandyan na kaagad ang mga barko ng Amerikano na nandyan lang naka-istambayan sa malapit sa Hawaii, ang mga barkong pandigma aircraft carrier ng Amerika. Alright, patuloy tayo sa balita courtesy sa atin ng PTV4. Nangyari ito noong Lunes, 11 nautical miles mula sa timog silangang bahagi ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, sa gitna ng Maritime Patrol Operations ng BIFAR at PCG, kung saan sumuporta ang Philippine Navy. Ang dalawang barkong pandigma ng China na nanggit-git ay Jinkai 2 class frigates na may kasama pang isang barko ng China Coast Guard. Kinondena ng Armed Forces of the Philippines ang mapanganib na ginawa ng China na siya rin paglabag sa pandaigdigang regulasyon upang maiwasan ang banggaan sa karagatan. Ito talaga ay bawal tong maneuver ng China dahil binablock nila ang ruta ng Emilio Jacinto. Pero dahil sa hindi umatras ang Emilio Jacinto ay bumigay din sila. At para matakot ang barko natin ay mayroon ding bumuntot na isa para takutin ang ating BRP Emilio Jacinto. Pero hindi nila nagawa, sila yung natakot lumabas ng Scarborough Shoal. Ang mahirap dito sa Scarborough Shoal ay balitang magtatayo na naman dyan ang China ng artificial island. At kapag nangyari na mayroon na silang artificial island dyan,
siguradong makuha na nila ang Palawan. Kasi kapag meron ka ng isla dyan, di ba, sa batas ng UNCLOS ay 200 nautical miles naman galing sa baybayin, ay sa iyo yung 200 nautical miles, yun ang exclusive zone na pwedeng makuha ng China. Kaya hindi pwedeng magtayo dyan sa Scarborough Shoal ang mga Chikwa dahil malapit lang yan sa Palawan. 200 nautical miles ay maangkin nila ang ating economic zone. Kaya hindi pwede. Kailangan talaga na bantayan ng ating Philippine Navy at magpatulong na rin sa Amerika para hindi na diyan maggagawa pa ng artificial island na base militar ng China rin. Kasi kung makapagpatayo diyan ay delikado ang Pilipinas. Lapit-lapit na. At lalong dadami ang kanilang artificial island diyan kapag nakapagpatayo na sila ng isa. Kasi yun nga, 200 nautical miles galing sa baybayin ay magiging sa kanila na naman. At sakop na niyan ang karagatan ng Palawan. Grabe na strategy itong Inchik. Kaya dapat hindi payagan. Total, takutan lang naman talaga yung ginagawa nila. Hindi yan kayang magpaputok. Dahil sa takot sila sa digmaan, lalo na, bagsak ngayon ng kanilang ekonomiya, anong isuportan nila sa giyera? Wala na silang gasolina, di ba? Wala nang pagkain. Nagugutom ang mga sundalo. Sinong magipag-giyera kung gutom, di ba? Ang ekonomiya bagsak eh. Okay, so atin pakinggan ang merong isang eksperto ng giyera dito sa next clip, sa susunod na clip. Ay kanyang i-explain niya kung bakit napakadelikado itong ginawa ngayon ng China at Pilipinas dahil sa gumagamit na sila ng gray vessel. Hindi yung puti eh. Yung puti, yun yung civilian ships. Yun yung coast guards. Pero itong gray ships, ito yung warships na, pandigma. Kaya kunting banggaan lang dito ay pwedeng magkaputukan na. Kaya patuloy tayo sa video. Ikinabahala ito ng AFP, lalo't maaaring tumaas pang lalo ang tensyon na makakaapekto sa regional stability. Pinuri naman ng AFP ang crew ng BRP Emilio Jacinto dahil sa pagiging kalmado, disiplinado at profesional. Napahala rin ang isang eksperto sa insidente, lalo't bihira ang gray-to-gray o pagtatapatan ng warship ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea na maaaring mauwian niya sa armadong hidwaan. Kasi pag Coast Guard, civilian lang yan. Pag gray to gray, yung possibility ng tinatawag natin naval clash, no? Talagang pwedeng may kakayanan niya, no? At of course, kakayanan at kapasidad na talagang mag-exchange ng fire. Ipinapakita rin daw dito na seryoso ang China na bakuran ang Scarborough Shoal. Wala namang na-monitor na reclamation sa bahura ayon sa Philippine Coast Guard. Nako, so yan ang maganda. Sabi nga ni PBBM, wala tayong ibigay kahit 1 pulgada na lupa dyan. Kaya wag talaga umatras para makita ng China na talagang matapang ang Pilipino. At dapat dagdagan pa yung mga barko natin na pandigma, yung gray ships na sinasabi. Dapat meron mas malaki. Yung ating mga barko ay mga frigates at mga ano lang yan, maliliit pa yan sa destroyers. Corvette at frigates lang ang mga barko natin. Meron yata 7. So kulang pa yan. Dapat kasi hingi tayo ng tulong sa Amerika. Meron namang mga abandoned ships na doon na hindi na ginagamit ng mga Amerikano dahil luma na. Pwede na yun. Pangtakot lang sa China na meron tayong malalaking barko, basta tatakbo kahit na walang kanyon, di ba? Kahit walang armas, basta nandyan lang nagpatrolya, pwede na yan, di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Paki-comment sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated. At antayin na lang natin ang susunod na mga kabanata, mga updates dito sa talagang standoff na ito eh. Standoff ng Philippine Navy at
at Chinese Navy dito mismo sa Baho de Masinloc na kasama na sa ating exclusive economic zone. Alright, so ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Tuloy raw ang pagpapatrolya rito ng bansa, mapa-ere man o dagat, sa kabila ng pangharas ng China. Sa panahon ngayon, despite of their increasing number of deployment, ang Philippine Coast Guard kasama ang BFAR are also periodically deploying our Coast Guard vessels and BFAR vessels to still support the Filipino fishermen. Besides from the MDA flight being conducted by the Coast Guard and our usual patrol, wala naman tayong nakikitang reclamation na ginagawa dito sa Baho de Masinloc. Ayan, kung babakuran niya ng China, ang ibabakod niyan ay mga militia ships, mga barko. O kaya yung floating barrier. Kapag gagawin nila yan, of course, papalag talaga diyan ang Amerika. Kasi hindi natin kaya, so magpatulong na tayo sa Amerika. Kailangan talaga sampulan niyang China para atras na yan. At ang unang dapat gawin ng Amerika ay higpitan nila yung tariff. Bigyan ng mas malaking tariff ang China para babagsak talaga at magkaroon ng revolusyon mismo sa loob ng China. At kapag nagka-revolusyon na ay siyempre papaalisin ng taong bayan sa China ang kanilang presidente ngayon na mukhang Kung Fu Panda, di ba? Si Xi Jinping ay patalsikin yan ng mga magrevolusyon diyan sa China dahil sobrang bagsak na ng ekonomiya. Nagugutom na ang mga tao, wala ng mga trabaho. Kaya kapag ganyan, sino ba bang gustong makipaggera na mga army sa China, kundi gagawa na lang sila ng revolusyon para baguhin yung kanilang gobyerno. Di ba? Hindi na magkaputukan kapag lalong taasan ni Donald Trump ang tariff para malagay na sa alanganin ng China. Atras na yan, wala ng gasolina wala ng pambili. At ang India ay dapat sana wag nang tumanggap ng produkto sa China para tuluyan ang babagsak itong China. At hindi na maghahari dito sa South China Sea na tinatawag natin na West Philippine Sea. Alright, tapusin natin ang video. Tuloy po